Magandang gabi, Ate Che. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nagbabasa o nakikinig. Ako po ay sumusulat at nagkukwento na ngayon dahil wala na po akong mapagsabihan ng bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Matagal na po itong sikreto na itinatago namin sa loob ng aming bahay. Pero pakiramdam ko ay sasabog na ako kung hindi ko ito ilalabas. Ito po ang kwento ng buhay at trahedya ng aking nag-iisang anak na babae, si Maria Elena. Tandang-tanda ko pa ang itsura ng mukha niya noong bata pa siya. Mula sa malayo, kitang-kita ko ang liwanag ng kanyang mga mata at ang tamis ng kanyang mga ngiti. Dito kami nakatira sa Pook ng Santa Barbara, isang lugar na dati puno ng buhay at kulay. Dati ang hangin dito ay amoy sariwang lupa at tumataginting na bango ng mga pananim. Lumaki siyang normal, masiyahin at napakasunuring anak. Wala kaming hinihiling pa kundi ang makita siyang lumaki ng payapa at masaya kasama namin ang asawa ko. Sa tuwing sumasapit ang hapon, madalas ko siyang makitang naglalaro kasama ng ibang mga bata sa ilalim ng malalaking puno ng niyog. Ang Santa Barbara noon ay parang paraiso. Masagana ang ani at bawat pamilya ay may maihahain sa hapagkainan. Si Maria Elena ang naging inspirasyon namin para magsikap. Akala ko, ganito la ang magiging takdang panahon namin, payapa, masagana, at puno ng pag-asa. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unti, naramdaman namin ang pagbabago ng panahon na hindi namin inaasahan. Dumating ang araw na tila nagalit ang kalikasan. Nagsimula ang matinding tag-init na hindi katulad ng mga nakaraang taon. Araw-araw, nakasilip ang araw na parang apoy na handang tunawin ang lahat ng bagay na tumatama sa kanya. Ang dating luntiang bukirin, unti-unting nanuyo at naging kulay kape. Ang mga lupang datay mataba at matabang, ngayon ay nagmukha ng disyerto, bitak-bitak at tigam. Doon nagsimula ang matinding taggutom na tila hindi matatapos. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, wala talagang bumubuhos na ulan. Nagsimula ring mamatay ang mga alagang hayop dahil sa uhaw at gutom. At ang pinakamasakit, wala nang nabubuhay na kahit anong pananim. Kahit anong dilan gawin ng mga tao, kahit anong pagod at pawis ang ibuhos nila, tuyo at tigang ang lupa. Parang dinaanan ng matinding dilubyo ang Santa Barbara. Parang isinumpa ang lugar na ito at kinuha ng langit ang lahat ng biyaya. Dahil sa takot na mamatay sa gutom, isa-isa nang nagbalis at lumikas ang mga kabaryo namin. Ang dating maingay at masayang pamayanan, naging tahimik at mapanglaw. Ang mga bahay ay naiwang nakabukas, ang mga gamit ay nakakalat, tila nagmamadali ang lahat na makaalis bago pa sila lamunin ng gutom at kawalan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng anak ko. Nakita ko kung paano siya nanghina at mamayat dahil sa kapulangan ng pagkain. At doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nabuo niya ang desisyon na hindi ko inaasahan. Ma, pa, aalis po ako, sabi niya sa amin isang gabi, habang mahina at nanginginig ang ilaw ng lampara. Dito ako mamamatay kung mananatili ako. Kailangan kong sumubok sa ibang lugar para may makain tayo at mabuhay. Ayaw kong mawalay siya sa akin. Takot na takot ako sa isiping mag-isa lang siya sa malayo. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon at pangungulila. Naisip niya na lang din na bumalis at mag-abroad. Pinili niyang pumunta sa malayong lupain ng China. Isang lugar na malayo sa kultura at wika namin. Isang lugar kung saan, ayon sa mga kwento at sabi-sabi, ay labis ang paniniwala sa mga espiritu, sa mga Diyos-Diyosan, at sa mga ligaw na kaluluwa. Doon, sinasabing ang bawat bato, bawat puno, at bawat lumang gusali ay may kaluluwang naninirahan at nagbabantay. Pero dahil sa desperasyon at sa kagustuhang mabuhay, hinayaan ko na lang siya. Naisip ko na doon siya makakahanap ng magandang buhay at makakauwi ng maayos. Hinalikan ko siya sa noo bago siya sumakay ng sasakyan papuntang airport. Inap ka anak, ang tanging nasabi ko.
Hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses na makikita ko ang tunay na siya. Ang Maria Elenang kilala at minahal ko ng lubos. Lumipas ang ilang buwan. Sa una, tumatawag pa siya. Masaya ang boses niya. Sinasabi niyang may trabaho siya at kumakain siya ng maayos. Nagpapadala pa siya ng pera at mga gamit. Ngunit habang tumatagal, napapansin ko ang pagbabago sa tono ng pananalita niya. Naging madalas ang kanyang pananahimik sa gitna ng usapan. Minsan, tatawa siya ng walang dahilan. Tawa na hindi ko kilala. Minsan naman, parang may kinakausap siyang hangin sa kabilang linya. Bumubulong ng mga salita na hindi ko marinig ng malinaw. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya nakapag-report. Tumigil na ang lahat ng komunikasyon. Natakot kami ng sobra. Ilang araw kaming walang balita hanggang sa may tumawag mula sa mga kasamahan niya doon. Ayon sa kanila, may kakaibang nangyari. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, bigla na lang sumigaw si Maria Elena ng napakalakas na tila may pinupukpok o sinasaktan siya. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nila siyang nanininig ng sobra. Ang balat niya ay nanlalamig pero pinapawisan ng malapot at ang mga mata niya ay puro puti na parang tumitingala sa langit. Sinasabing parang may pumasok sa katawan niya. Parang sinapian siya ng kung anong entidad na hindi nakikita ng mata ng ordinaryong tao. Sa bansang iyon na puno ng paniniwala sa mga multo at sumpa, naging sentro siya ng takot. Tinawag nila itong evil spirit o masamang espiritu. Hindi na siya makausap ng maayos. Ang mga mata niya, dati puno ng liwanag, ngayon ay nanlilisik at tila may kakaibang ningning na nakakapanindig balahibo. Minsan daw ay tumatalon siya sa matataas na pader na hindi naman niya kayang gawin dati at ang lakas niya ay parang hindi tao. Dahil hindi na siya mapakali at naging delikado na siya sa kanyang sarili at sa iba, napagdesisyonan ng mga kinauukulan na pauwiin na lang siya dito sa Pilipinas. Baka raw dito siya gumanim o makatulong ang aming mga panalangin. Nang dumating siya sa airport, halos hindi ko siya makilala. Payat na payat siya, maputla hanggang sa buto. At ang buhok niya ay magulo at parang hindi nasusuklay. Pero higit sa lahat, ang aura niya, iba na. Parang may mabigat na anino na nakadapo sa likod niya na hindi ko maipaliwanag. Isang lamig na dala niya kahit saan siya pumunta. Mula nang makabalik siya, Maria Elena, nagiba na ang lahat. Wala na ang dating siya. Hindi na maipaliwanag ang mga kakayahan at ginagawa niya. Minsan, bigla na lang siyang nawawala sa bahay, at sa kinaumagahan, ay magpapakita rin siya na parang walang nangyari. Puno ng gasgas at sugat ang katawan, at amoy lupa at dugo. Minsan, mahahanap na lang namin siyang nakatayo sa sulok ng kwarto, nakaharap sa pader, at bumubulong mag-isa ng ilang oras. Ngunit ang pinakamatindi at ang pinakamasakit para sa akin bilang ina ay ang nakita ko isang gabi. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan habang buhay ako. Gising na gising ako noon dahil sa kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang may humihalimaw na umol, parang hayop na gutom na gutom. Dahan-dahan akong pumunta sa bintana at sumilip. Doon, sa ilalim ng madilim na langit at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang anak ko. Nasa gitna siya ng bakuran, nakaluhod, at sa harap niya ay ang alagang aso namin. Wala ng buhay, punit ang katawan. Pero hindi lang iyon. Nakita ko siyang kumakain. Kumakain siya ng laman na sariwa pa. Mainit pa. At tumatagaktak ang dugo sa kanyang bibig at kamay. Ang ngipin niya ay tila humahaba at matutulis. Ang mga kuko niya ay humahaba rin, na parang kuko ng ibon o mabangis na hayop. Ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim, parang mata ng pusa, pero mas malalim at nakatatakot. Parang hayop na nawawala sa sarili at kontrol. Sumigaw ako at tinawag ang pangalan niya. Maria Elena, anak, ano yang ginagawa mo? Pero parang hindi niya ako naririnig. Para siyang ibang tao. Para siyang ibang nilalang na sumakop sa katawan ng anak ko. Tumalikod siya sa akin at tumingin. At ang misik niya,
hindi ngisi iyon ng tao. Nakakatakot at nakapanlilisik ito ng balahibo. Mula noon, mas lumala ang lahat. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga salitang tila galing sa ibang wika. Wika ng mga espiritu sa China na sumama sa kanya pabalik dito. Na-realize ko, hindi lang basta sakit o balisa ang dinala niya. Isang sumpa, isang demonyo ang dinala niya pauwi sa amin na sumisira sa pagkatao niya. Alam ko, anak. Alam ko na hindi mo ito gusto. Alam kong nandoon ka pa sa loob, nakakulong at takot na takot, habang pinapanood mo ang sarili mong katawan na gumagawa ng masasamang bagay. Ang taggutom na naranasan natin dito sa Santa Barbara ay wala kumpara sa gutom na nararamdaman mo ngayon. Isang gutom na hindi napupunan ng kanin o ulam, kundi ng dugo at laman ng buhay na nilalang. Dahil sa mga nangyayari, unti-unti nang kumalat ang balita sa bayan. May nakakakita na raw sa kanya tuwing gabi. Takot na ang mga tao sa kanya. Tinatawag na nila siyang aswang, manananggal, o kung ano pa mang masamang nilalang. Nawala na ang respeto. Napalitan ito ng takot at galit. May mga nagbabantay na raw sa labas at may dalang bawang, asin at itak dahil gusto na siyang patayin. Kami ng tatay niya, anong magagawa namin? Anak pa rin namin siya. Kahit anong mangyari, dugo at laman niya ay galing sa amin. Hindi namin kayang iwan siya o ipapatay kahit na ganito na ang nangyari sa kanya. Kaya ginawa na lang namin, ikinulong namin siya sa pinakaloob na kwarto ng bahay. Tinatibay ang pinto at bintana para hindi siya makalabas at walang makakita sa kanya. Pero mahirap, Ate Che, sobrang hirap. Gabi-gabi kaming nagdadasal, humihingi ng tulong sa may kapal, na mabawi pa namin siya. Umaasa kaming magiging normal siya ulit, tulad noong bata pa siya, noong naglalaro lang siya sa ilalim ng araw sa Santa Barbara. Sana bumalik ka na. Sana matapos na ang sumpang ito na dinala mo mula sa malayong lupain. Dahil hanggang ngayon, kahit ganito ka na mahal ka pa rin namin. Kahit na nakikita ko ang halimaw tuwing gabi, sa likod noon, ikaw pa rin ang anak ko. Ang Maria Elena na minsang nagbigay saya at kulay sa buhay namin, bago dumating ang dilim na ito na bumabalot sa aming pamilya. Ngayon, dito ko lang nasabi ang lahat ng ito. Nakakulong na siya sa kwarto niya. Pinagbabawal na naming lumabas dahil sa takot na baka may masaktan o baka may gumawa sa kanya ng masama. Pero alam kong gising siya. Alam kong naririnig niya ang bawat salita ko, bawat hikbi at pag-iyak ko sa labas ng pinto. At sa bawat pagpatak ng luha ko, hinihiling ko na sana isang araw magising na lang siya na siya ulit. Pero sa tingin ko, hanggang doon na lang siguro iyon, sa panaginip na lang. Dahil ang katotohanan, ang Maria Elena ang kilala ko, namatay na noong araw na sinapian siya sa China. Ang naiwan lang dito ay isang katawan na pinaninirahan ng kadiliman. At ako, bilang ina niya, ako ang nakatakdang magbantay, magtago, at magdusa kasama ang sikretong ito hanggang sa huling hininga ko. Ito po ang kwento namin, Ate Che. Sana po makatulong ang pagkukwento ko kahit paano para mabawasan ang bigat na nararamdaman ko.